Steven, paano mag-cup si Steven? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan papanoorin natin ng isa sa kababayan ko pre, si Steven kontra kay Zihan. Nakalimutan. Teritoryo represent pre. So eto si Steven galing to sa Bicol, Del Gallego. Sa mga di na alam, Del Gallego is medyo malayo siya sa amin. Kung di ako nagkakamali, mga 2 hours away siguro. Basta andun sila sa bandang Malubak. Sa amin medyo kahit paano patag-patag na. Pero sila sa kanila Malubak pa din. Ito si Zihan, di ko alam, di ko naman kabisado kabanatuan. Pero bago tayo mag-umpisa, pre, shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Distinctive Clothing para sa suot ko ngayon, pre. Napaka-solid na mga gantuhan nila, pre. Tangina na sobrang fresh ko, alam mo yun. Ano pa ba? Wala, pagpatuloy na natin to, pre. At yun, game. Pressure, at the same time yung kaba, excitement, halo-halong emosyon. Tournament to, at the same time, bit-bit namin yung yung iba't iba namin liga. Halo-halo kasi mabilis. Tulad nga ng sinasabi ko nung nakaraan, pre, no? Hindi lang naman ako, pakiramdam ko, ultimo yung ibang nanonood din naman ay alam yun, parang mas iba yung pressure sa langit lupa kumpara sa mga isabuhay, pre. Lang din yung pangyayari. Ang bilis ng opportunity binigay. May pinagkaiba kami ng style pero yung strength nun halos hindi naman nagkakalayo. Labasan ng skills, kung ano yung kakayanin talaga, tsaka durugan din, tsaka pagiging sportsman lang din sa laban. Sobrang tagal ko din na bago nakapagsulat, siguro mga nasa 10 days or isang linggo pa bago ako nakapagsimula magsulat sa kanya. Bigay ko din lahat talaga. So, ayun, sobrang nahihirapan din talaga ako pero Kayo ba mga tropa, sa kung may battle MC man na nanonood dito, pag binibigyan ba kayo ng laban, nagsusulat kayo kagad? Tingin nyo? Ako kasi hindi din ako ganun eh. yung natapos ko na, yung ipe-perform ko na lang din, ayun. 3 days, pagtapos nun, palo sa liksik, tapos dire-diretso na agad. Hindi na para magbigay pa ng rest para sa sarili. So ayun, Nahihiya pa yun. good luck sa atin tol, then pangarap natin to lahat. So ayun, kita-kits na lang mamaya sa stage. Galingan mo lang. Minsan na lang din tayo magkakatapat, ba't di pa natin galingan? Agree. Suportahan ng Flip Top sa pagtutuod nito sa YouTube video. Flip Top Grain Assault 17 nandito pa rin. Match Point Sports Bar Mandaluyong. Pangalawang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng bumiyahin na So bago tayo mag-umpisa, imposibleng hindi natin si shoutout si M-Site dito at si Puuda at si Balakid ulit. napakalayo para sa event na to. At Langit Lupa Tournament Battle ang parating. Flip Top magingay para sa pangalawang laban natin. Abangan nga pala natin yung Langit Lupa, no? May siya gaganapin, 22 yata or 23. Tangina, sana makanood ako niyan, pre. Gusto ko manood, putang ina. Shoutout sa mga represent collab, Crown Manila, shoutout sa Real Jokes Clothing, Black Manila, Hype Beat, Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan. Ano ba tawag sa jacket na ganito, pre? May binigay sa akin yung flip top na ganyan eh. Alam mo yun, yung parang hindi siya mainit. Tapos pag naulanan ka naman, halimbawa, nagbumotor ka, no, pag umulan, hindi siya masyadong mababasa sa loob. Ano tawag dyan? Thank you. At High Minds, shoutout sa kanila palagi at palagi. Mamaya na yung iba. Sa kanan ko, representing Oragon Rap Battles at galing pang Del Gallego, Camarines Sur. Para sa inyo lahat, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Lagi ako nandirito, kasama mo ako palagi. Alam ko na agad ang nararamdaman kahit di mo sabihin sa akin. Oragon Rap Battles, Beast-Track, MMXNN, Linya-Linya, Oragon, Obrang Danawin, The Hagda, SNAsia Supers, Yab Mats, Mayor Melanie, Konghori, Mr. Wawi de Guzman, at siyempre sa pamilya ko, sa mga kasama ko, kay Kuya at Ate. At sa kaliwa ko naman, Territorio Rap Battle League represent para sa inyo. Galing pang Cabanatuan City, mag-iay tayo lahat para kay Zihan. Tayo na pang anime yun ah. Bob's Town and Barcode. Shoutout sa 1108 Clothing. Tsaka shoutout kay Boss B. Kagi, parang Zihan, bawal yun. Nanalo ng Papakita na. kwento si Zihan. Pinili niyang mauna si Steven. Pili ko talagang mauna! Hindi, joke lang. Ayoko ng mga biro na ganun. Nandito ako para magkampiyon habang ikaw questionable kung ba't nandito ka ngayon.
Sinay-balian ang buto kung maling banat ang rason. At kahit nauna tong kalaban, edi warm up pa lang yun. Flip up game! Yeah! J. King, ano to? Kanang kamay? Pisang plano ko'y bugbugin tong pinadala ng hari gamit suntok, paliliguan. At saktong alalay ang binigay nyo sa akin, ako yung di mo malilimutan. Ang hinahanap nila Denmark, tapos itatapat mo eto. Tapos ito'y Castling yung king ang ipapalit ko dyan sa pwesto. Huh? Tapos ito'y Castling yung king ang ipapalit ko dyan sa pwesto. Kaya bakit yung alalay, bakit yan ang nasalin dyan sa berso? Dahil ba ang teritoryo ay lugar tapos tauhan yan sa kwento? O tauhan, lugar. Grabe yung pangyayari at nasalin pa sa angle. Kumpleto na sana yung kwento. Kung meron ka lang title, kaso wala. Kaya bakit pa ito tinapat nyo dito? Di pa naman to nagiging kampyon. At kung wala kang title sa teritoryo, di mo deserve kung nasan ka ngayon. Kasi di ba 3GS yung may-ari ng liga nila. Kaya talagang madidemonyo ka. Kasi nakilala yan bilang squatter tapos may teritoryo pa. What the fuck? Mas ito na nga ang panganib. Di na yan makakagulang. Kung ang teritoryo Marawi, kita nyo masasabugan. Iswating tapos sari, yan ay malaking katanungan kasi paano pa siya naging hari kung walang nasasakupan. Kaya di mo deserve ang lupa, bawal mo tong tapak-tapakan. Magkakateritoryo ka lang sa lupa pag binaon kang dahan-dahan. Di mo rin deserve ang langit, so bakit siya ang makakalaban? Siya'y pinadala lamang ng hari, siya'y mahinang alagad pa lamang. Ang ina... Ay, mahinang alagad pa lamang. Habang ang nagpasibol sa akin ay solid na 2x2 at marami sa akin na ituro. Sa'yo naman ay nakulong ng dahil sa damo, magkaiba tayo ng pinuno. Speaking of 2x2, bakit yung kapartner ng amo mo bigla na lang nag-exit? At nakakatawa lang na kung kailan nawala ng Romano sa kamay teritoryong nag-exist. Kaya di mo makukuha sa akin ng title. Saluhin mo nga tong todong hits pagkat exist. Kaya di mo makukuha na kung kailan nawala ng Romano sa kamay teritoryong nag-exist. Kaya di mo makukuha sa akin ng title. Saluhin mo nga tong todong hits pagkat pandagdag lang sa record tong teritoryo. Ako ay parang Moro Beats. Hindi lang to basta pang bobong dis. Wala ka nang magagawa ron. Pagkat ako ang tunay na hari ng teritoryo at akin ang lupang ito. Ako ay para bang si Asyong. Kaya hindi obra sa akin yung hari mo, yan ay kaya kong lampasan. At kahit sabihin mo pa, par, king yun, ay harangan ng dahan. Habang ako may battle pass sa ORB, ako hindi nagtitipid, naghahanda kahit pahirapan at maging teritoryo man o hindi, malakas ako kahit saan. Yeah! So, ano ba? Ano pa yung sasabihin nun? Hindi, ano ba yan? Putang ina mo, Steven. So, si Steven, pre, parang gusto niya nang sabihin na, nagbabar siya. Parang ganun yung shit niya. Kung may maganda, yun yung, kumbaga, nagpapainit. Paramdam ko, pare, ay nagpapainit si Steven dito. May mga punchline siya, pero para sa akin, hindi siya yung pampatumba ng kalaban. Diba? Parang ganun, pre. At, si Steven, napanood ko na siya dati, kilala ko siyang, parang, mga technicalan shit din yung mga birahan niya. Hindi ko alam kung ano, yung round ba niya, kumbaga, hindi yun yung mga typical na napapanood ko sa kanya. Parang ganun. May punchline, oo, pero, ay na mo, nagmamaroon no. Pero parang hindi siya pang knockout. Feeling ko maganda din talaga siya pang warm up, pre. Mga banat niya, yung mga banat, unat, mga wordplay yung ganun. Yun, pero kung meron man ako maano kay Steven, yung pinakamalupit niya dito ay yung ang ganda ng boses ng putangin ng tono. Kumbaga pang battle rap talaga. Tas bata pa yan, pre. Sa mga hindi nakakaalam, sobrang bata pa niya ni Steven. 20 pa lang yata yan eh. Tapos yung boses pang 42, no? Anyways, parang yun. Mabisang pampainit. Pakinggan na round 1 nito ni Zihan, pre. Let's go. Putang ina! Ganado. Yeah! Putang ina! Pakawak mo! Yeah!
Binigyan ng karapatan para tumesting. Makapunta sa big stage. Sa storya ng buhay, this is the one of my dream page. Pero Steven versus Sian, malamati-matika ang konsepto. Tatanggalan kita ng bilang 100%. Ang laki ng 2 ngipin mo sa harap. Sa mga pas battle mo, agaw pansin kahit di kang umarat. Kahit filter ay ito do o mala Justin Bieber pa sa tono, isa lang nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Del Gallego Camarines Sur, hometown mo at makalaban ka di sulit. Nagpapaka-gangster mukhang daga, probinsyanong taga-bukid. Hindi ako kakabahan sa'yo at sa mga obra mong ginuhit. Ba't ako dadagain sa'yo? Kumakain ako ng dagang bukid. Sa laki ng uso dahil sa ngipin, napupuruhan na kahit daplis lang tamaan. Eh di pag binigyan kita ng mga pulidong suntok, eh di sigurado hindi ka nabibilangan. Puro sa tit katitirahin. Walang itit, tira at tit, tiyakin tit, tingkaren at di, birahin di tit, tigilan at di tit, tipiren kung tit, tindihan tit, tibagen at i, indahin kung tit, tiisen pag tit, tripan at patit, tikimen kung tit, tindihan pag tiklupen. Solid yung scheme na yun, pre. Puro tit, binitaw sa 100% niyang husay. Sa kaka tit, tangina nag 50-50 na yung buhay. Sa lakas ng pwersa sa tugmaan, baka nga di ka na gumising. Pagtapos na itong laban, magiging kamukha mo si C-Rhyme sa harap, kulang na yung ngipin. Pero di mo na kita pupuruhan. Mas masarap kung dadamahin. Pero kung puro predict ka sa argumento, sa aktual na proseso, di kita sasantuhin. Tumanda kang balimbing, di mo magagawa tong aningin. Banguna iyabang ang sarili lang naman ng mga kaya mong gawin. Ibang dimensyon, iyong version saritin. Multiverse? Eh mga palabas mo, pambata lang, Steven. Universe! Itsura mo na parang ratya, hindi sa Pambata, Steven Universe. Di ko alam yun, pre. Pero pakiramdam ko pambata yun. lang, Steven. Universe! Itsura mo na parang ratya, hindi sa pinagmumukhang makitid. Hawig mo si 150 tanga sa live, bastang maraming alam ang nasa isip. Pasok pa din, walang palya. Sige, ilahad mo, alam mo sa akin, kamatayan ang dinadala mong init. Senaryo parang tarya, kasi yung maraming nalalaman ang madalas pinapatahimik. Halo, Badat! Pahinga natin! Kung paramihan ng wordplay siguro sa pakiramdam ko medyo okay pa rin si Steven doon. Pero sa mas tumatak siguro sa round, yung tit na scheme pre, tangin na sobrang solid nun. Ang pansin ko lang kay Zian, parang may lumilipa siguro na 4 lines na parang walang nakakauga, parang ganon. Tingin ko. Pero kung magkakaroon man ng highlight sa round 1 siguro nila, yung tit yun. Pero maganda yung scheme na yun. Hindi ko maintindihan yung round 1 pre. hindi ko maintindihan. Kung bilangan siguro ng punchline count, pwede kang mag-Steven doon. Pero kung paramihan ng yun tumatatak siguro, pwede kang mag-Zihan doon. Magandang pambungan siguro pre. Pampainit ng ng shit nila. So it's either na tayo yung round 1 sa akin or konting Zihan. Tingin ko lang. Ayop na yan, tinira yung ngipin ko. Ang sarap nun lasapin. Panay gamit sa ngipin, kinakagat nyo pa rin. Tit. Tangina, alipin to. Panay ka tit. Mahiya ka sa titi mo. Grabe magrebat talaga pag mga taga Bicol pre. Topper, Hisiben. Ha? Putang ina nyo. Ito, panay ka tit. Mahiya ka sa titi mo. Oh, magaling ka pala mag-rhyme scheme. Eh di ang galing mo pala. Eh di bakit di dapat nga tama nga na dito ka napunta? Ang tanong ko lang kung magaling ka mag-rhyme scheme, bakit si Denmark di mo tinuruan tumugma?
magaling yan sa rhyme scheme. Alam mo yung paborito kong rhyme scheme nito? Hindi lang barang suntok ang matatamo, saluhin mo hook. Malamin sitar. Sitar. Hook! Kuha nyo ba? Hook niya pa ganito. Bading! Nung marinig-rinig ko yun, akala ko intense na nga. Di mo alam ko paano sumuntok ng hook? Gago, straight ka ba? Napanood ko yan sa Reels. Oo, talagang nasa verse niya yan. Kaya dapat dito binibigyan ng job para mag-work naman. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Ay. Ganyan mga crowd ng flip top. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Ganyan ka nga crowd ng flip top. Parang isip-isip niya siguro, no? Tangina mga siraulo ba kayo? Oh. Ay. Ganyan mga crowd ng flip top. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Anong kinukulit mo dyan? Huwag mong masamain yung pag-ayos ko sa straight ha. Yan ay tinutuwid ko lang. At hindi hook yung gamit ni Minsitar na matalas. Kaya yung mga rumiak, tanga. Kaya sa akin di na to makakatakas. Kahit sumibat ka pa. Palibasa mga bobo. Kaya inaantay siya ng crowd. Oh, spear yung gamit noon. Tanga sablay ka mag-round. Spear round? Gets. Flip top, oh. Oh, sablayan sa rounds. Flip top po. Spear round? Flip top, oh. Gets. Flip top, oh. Oh, sablayan sa round. Ang ina mo, Steven. Gago ka. Kita yung pagsalpak niya yung patunay. Kaya makikita nyo to mahook. Total sa dakdakan to mahusay. Mas ganito gumamit ng hook. Mahuhuli ka na po, bye. Pagkasuntok pa ni hook ay tatamaan pa ni hook ay. Hook ay, diretso pa sa hook ay. Di ko alam, pre. Na po, bye. Pagkasuntok pa ni hook ay tatamaan pa ni hook ay. Mawawalan to ng buhay, magmumukhang lang tanggo. Lay, di mo kakolor si Hook, pero parehas kayong magbabago ng kulay. At sa sobrang dami ng hook, ay didiretso ka sa hukay. Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na Puta, pwede naman pala mga ganun lang, no? Ayaw sana kitang kaharap kasi pangit ka. Ay! Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na gamit niya tsak madadagit siya, wag magagalit ha. Huy, malayo agwat natin, sige lapit pa para mahulit tong para mahulit tong isda. Ayan kumapit, nakakalaro ko dyan sa hook. Ayan sumabit pa! Pamatayon, pre. Kalaro ko dyan sa hook. Para mahulit tong isda. Ayan kumapit, nakakalaro ko dyan sa hook. Ayan sumabit pa! Yeah. Okay. Tangina, naalala ko, meron akong gusto ko din sanang laruin yung ganun, di ba? Kasi parang, pag nagpo-flow ka, parang kailangan mong dapat malupit yung mga sinasabi mo, no? O nag-i-speed rap ka ganun. Tas, parang gusto ko sanang parang haluan din siya ng kung ano-ano, tulad nung fake joke. Ginawa ko siya dun sa lawatil namin na MP3, kaso ang pangit nung pagkakagawa ko, hindi umubra. Mas maganda tong dito. Ilan luminya! Hindi yung katulad mong tatrabahuhin, mapapakyawan man o arawan man yung i-offer.
Wala naman kayo tip, ah. Grabe sa naisip. Sabi ni Bruce, wala nga na nga daw kayong pang FT. Wala rin pala kayong pang TF. Flip top, oh. Kaya si Denmark, di ba, di sumipot. At yung inaasahang event ay nahinto. Lumaki daw masyado yung ulo, di daw nagkasya sa pinto. Hindi, joke lang. Sadyang nalinawan na lang yung tao na di niya na dapat gawin to kasi tila bakit walang bayad yung pagbuhat sa inyo. Kaya nagigets ko si Denmark kung bakit ganito ang hinihimutok niya sa inyong liga. Kasi simula nung binigyan kayo ng views, di mo lang siya nagkaroon ng kita. Baka sabihin niyo, naghahanap lang kayo ng diamante at yung liga palugi na. Ultimo yung tricycle na pinansundo, di niyo binigyang gasolina. May ads, pero walang dagdag sa TF. Yung panggugulang alam na. Kaya hindi niyo rin siya masabihang kulang-kulang. Kasi kayo yung nagkulang sa kanya. Nung sumikat, kit mahina, pinapasok, kit makipot. Sinama na bigla sa circle para madali rin mapabilog. Pero sa utak lang may problema yung tao. Yung damdamin di nakakalimot at hindi porket may tililing, madali lang ding mapapaikot. Paano ka ba natin? Ganda ng round to ni Steven, pre. Nagatasan niya na maigi din yung hook ni, hook. Tas yung spear. Solid din yung flow niya na may fake choke, pre. At pakiramdam ko, maganda yung angulo ni Steven. Yun din yung, yung about sa teritoryo. Na pakiramdam ko magiging kahinaan siguro ni Zihan. Kasi, alam mo yun, parang may nakalutang na issue yung teritoryo nung panahon na to. So, mabilis siyang masilip. Tapos parang, alam mo yun, bilis niyang siraan. Parang ganun. So, para sa akin, maganda yung round to ni Steven. Ano ba? Yun, solid yun. Pero, ano ba? Yung estilo ni Steven, more on bar siya. Pag napapanood ko siya dito sa amin, more on technical and shit siya. Hindi ko alam kung ba't tawa siya ng tao dito. Tatawa ako sa mga adlib niya. Flip top, oh. Ang ganda ba tayo sa flip top? Pahinga na round to ni Zihan, pre. Let's go. Uy. Binubuhat daw ako ni Denmark. Huwag mo nga akong pinagmumukhang abno. Gago, hindi pa sikat si Denmark. Binubuhat ko na yung sarili kong bangko. Bangko. Nag-choke pa. Tangina, baho ng iyong hininga, gago. Isa pala sa ako kayo doon, yung rebat din ni Steven Preng pang siraulo. Tit, tit, tit. Subo mo, titi mo. Ano yun ba yun? Unang saliksik ko sa'yo, laban mo kay Vibrate. Masyadong makwento ang epekto mo sa tangalan. Abot kwento sa mga manonood, guidelines pandirekta sa kalaban. Ganon si tropa. Makwento. Magagawa niyong pakisamahan. Tipong sa lupit ng kwento, bigla ka pang susundatan ng pera nga mo ng 200, balik ako kinabukasan. Sa spectators nakaharap kahit pang kalaban ng punchline after, nag-aantay sa crowd reaction, tas pag walang nag-react, nag-i-statter. Di lang isang beses ginawa, nakuha pa ni gagong ugaliin. Manguntsaba ng karamihan para masabing kaya niyang bulihin, magbida ng hinanakit sa iba. Lamang ang kaya lang gamitin, nangihingi pa ng simpatya ng tao para lang purihin. Nagkikwento din naman ako sa audience. Nagagawa pang kausapin. Ikaw para kang reporter pag magkwento masyado mong abusuhin. Ako malapit times 1 minute na more on punto-punto siya, pre. story sa salaysay. Karaniwan pero aabutin. Kwento sa bara, simple lang. Pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Remind ko lang, battle rapper ka, hindi ka singer. Pag hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, hindi talaga agarang makukuha ng receiver pag pahintu-hintu deliver. Imposibleng di matinag sa kada puna na merong tension. Setup ibang level, Zian 2.0 yung version. Low class na nagpipiling high grade. Basurang mindset, attitude. Kung di ka nabuguga sa vibrate, giba ka sa 2.0 magnitude. Yayanigin buong pagkatao, di lang perwisyo. Malalambang ungot ang idudulot ko talaga sa'yo, iho. Malabong manalo sa batuan itong hinarap ko dito. Parang tinapat si Salt Papi laban kay Angelito.
Sige, bibigyan ng trahedya. Total, nagpapaka-reporter ka, di ba? Iaangat ang tensyon ani mo angat ng pagtaas ng gasolina. Sasasapukin ng pagmumuka hanggang sa hindi na kayanin ng sarili. Hindi ko titigilan hanggang matuluyan kala mong hazing sa Cavite. Paluin ng baseball bat ang bibig. Walang balakawaan ng atake. Wari Iran, Israel, Amerika ang mga kaganapan sa tinde ng pangyayari. Pagtapos nun, walang makikitang ebidensya sa insidente. Sitwasyon ay ayos lang. Walang mahanap kahit sa nanapin na parang si Atong Ang. Kasi tira mahina dila mo bilang palaban. Di mo ko masisira sa rima at mga linya mong magaan. Sa paglikaw walang tila mabisa sa wika pag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang mabida, tsaka ka lang magiging bida sa bidaan. Ay. Pumupunto pakiramdam ko siguro pinupuntuhan parang pinupuruan ni Zihan yung pagiging battle MC ni Steven Pre. Yung tangina mo pag walang ang crowd reaction, tanga ka na. Parang ganun yung gusto niya sabihin doon. Pero para sa akin ano ba? Parang lumilipas yung 8 lines, 12 lines na ano ko ba to sasabihin ng maganda? Basta yun, parang lumilipas yung ibang linya pre na parang walang wow factor sa tingin ko. Parang ganun. Pero props sa delivery ni Zihan pre. Ang ganda ng boses niya din sa tenga. Tangina na yun lang yata masabi ko pre ng medyo maayos. Pakinggan round 3 ni Steven pre, let's go. Wala pa. Nung sinabi ni Prus na wala kayong pang flip top, at puro baliw lang yun nandyan, malaking sampal yun sa'yo, lintik. Masama lang ang loob ng mga yan, pero huwag kayong mag-alala, wala naman yung mabibigat na bitbit. Kesyo may sakit lang daw sa puso yung si Denmark. Habang kay Looney sumipsip. Parehas lang pala sila ng amo mong may dinadamdam dyan sa dibdib. Habang pinapastop na kayo ni Prus, kaya lahat sila nang gigil. O ako na yung nag-Prus, kundi sila mapapatigil. Narinig ba yung crowd? Tanginang yun. Parang disappointed. Ayos na? Sige, ako na yung nag-Prus, kundi sila mapapatigil. Kasalanan nyo din yan. Kasi kahit walang kasisayan, nare-react. Kahit nga mismong ikaw, pansin mo yan sa nagawa mo. Palibasa, mga walang bitaw, hindi ma-handle na maayos. Kahit kay Denmark, kay Litaw, kay di gumagaling yung gago na dahil sa sigaw meron na babaliw na tao. Di ba? Kaya, tapos pag sinita, magagalit. So paano mo ba masasagot kung bakit siya nandito, men? Kung una pa lang, alam na namin na bawal kang questionin. Kasi ito, tila tama nga si Apex sa kanyang naibulgar. 3GS, tila mali yata kayo nang naisugal. Kasi masyado na yatang mayabang to, hindi pa nga popular. Wala ka sa teritoryo, hoy! Matuto ka lumugar! Kasi ano to, representante? Habang gusto ko maging kampyon. Naganap ka nga ng diamante, napunta sa akin yung marmol. Habang nilalait-lait yung liga mo, naturingan ka pang naandon, nasa teritoryo ka mamandel, hindi mo magawang mapagtanggol. Dapat nga ikaw yung nagsasabi nito sa kanya eh. Hinayaan mong iba pa yung magkwento. Hindi ka man lang gumalaw, ayaw mo rin matanggal ka dyan sa pwesto. Magsasabi o hindi. Yan ang iniisip, kung di niya ka-close, di niya ma-open. Tapos makikita niyo... Lift up, ano na? Lift up. Pag di niya ka-close, di niya ma-open. Tapos makikita, sabi o hindi. Yan ang iniisip, kung di niya ka-close, di niya ma-open. Tapos makikita niyo... Lift up, ano na? Lift up. Kung di niya ka-close... Yung mga tao sa likod, galit oh.
Kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyong siyang mahahati ako'y para bang si Moises. Pero di mo yan kasalanan, kaya di mo yan makomment. Sadyang dila siya tumatagap na masakit na salita, kaya ayaw mo rin bumoses. Pero kahit na ganun, ikaw yung magaling mag-rhyme scheme, ikaw dapat yung nagtuturo. Pero ang bawal mong gawin, siraan yung amo mo, mapuputulan ka ng ulo. Pero sige, tuloy lang sa pagsipsip. Diyan sa hari na tinuturing niya na grupo kasi di makakakain ng alipin kaya manatiling nakasubo. Kaya taggalin ang kanyang ulo. Sa inakita na sugpo, kulang tong pinadala ng hari, walang makapipigil na hukbo. Kaya sila'y makikitang masubsob, siya ay mabibilang na sa ilan lumpo, walang pagtigil na bugbogi kay bibilang suntok, di matahimik ang mundo. At kahit haring araw yun, ako ang magbibigay tuldok. Pansin ko lang sa round 3 ni Steven pre, umulit siya ng angulo na galing din sa round 2. Hindi siya umulit na parang halos inulit niya yung ano, pero parang ano ba, magkapareho ng ano, may mga pagkakapareho. So parang ganoon na rin po. Ang gulo din talaga minsan, no. Parang ganoon. Tingin ko siguro ano, medyo mas creative lang siguro siya ng konti. Hindi niya hinahayaan na pag 4-bar na parang nagsasalita lang siya ng wala lang. Parang alam nyo, may kita nyo pa rin yung effort sa pag yan, boses, salita, yung mga ganun. Hindi ko lang alam kung ano tawag dun eh. Hindi ko alam kung bars ba yun o ano. Kasi yun, natatawa ako dun sa ano, hindi mo close, di mo ma-open. Putang inang yan. Pahinga na round na ito ni Zian pre, bago natin i-check. Magre-rebat pa ba ako? At bako attention sa mga bara mong dala. Kung pwede naman sa huling banat, kung pwede namang hindi na lang maglimita sa huling banat para maranasang madala. Ngayon, kunyari sa battle, gigil ka. Dapat mababalot na ako ng kaba. Parehas lang tayong ayaw magpatalo. Ba't ako magpapakumbaba? Yeah, parang ganun yung ano. Hindi daw counted pag hindi champion ng katapat. Alam kong palusot mo yun pagkat isa yun sa mga linya mong tinatak. Masyadong defensive. Naku, bisto ko yan, Brad. Para pag natalo sa untitle, may mairarason na wak. Wala akong titulo, pero nakikitang maghalimaw. Kahit saan mapabatil, lumalaban sa di ka uri, Andy Gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka. Andy Gimaw, tangina. Sino yun? Lumalaban Taga-Kabanatuan siguro yun. sa di ka uri, Andy Gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron kang crazy voice. Alam ko namang mga mali ko papansinin sa mga atake mo pare. Kung ba't ako yung sinali, isigaw mga pagkatalo ko dati. Idadamay sa issue ng TRDL kahit hindi naman kasali. Kesyo isa sa kumakatawan, kaya isa sa mga responsable. Di sige man discriminate, pero pag ganun lang di ako mai-eliminate. Ilang beses ang sinasabi sa akin yan, ba't pa ako mai-intimidate? Kaya, tiyak gilit, tung parang banulang biyak sa lieg, pati lalamunan dugo sa bibig, sisiritset, hirap pumimik, para nabulunan. Diin ng todo na matauhan sa pagingagago, mauubusan para si Goto, naging senaryo lang nakahiso ka na tuluyan. Titiyakin talaga sa yume na hindi ka na makakalunok, tataga-ileg ng probinsyano na parang ginigilitan ng manok. Kahit sigaw di makakatugon, di lang matutuyuan si Ugok, pipigain ko sa kakasakal hanggang magsalita na siya ng papiyok. Sa unang round halatang halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalang ka sa akin nila. Kaya sa round 3, wag na magtaka kung una pes wala ka nang iniinda, kasi sa bilis sa mga pangyayari tala na wala ka na nang ininga. Yeah! Teka. Sa unang round halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa Para mas maganda sana kung tinugmaan niya yung ano, no? Parang hinabaan niya yung tugma ng 50-50 ka na. Dik-dik-dik ka na. Parang ganun daw sa tingin niyo. kakasakal hanggang magsalita na siya Saan niya ba ni Rem yun? ng papiyok. Sa unang round halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalang ka sa akin nila. Kaya Sa kanila. Yun, 50-50. Okay. halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalang ka sa akin nila. Kaya sa round 3, Diba tingin niyo mas maganda ba kung sakaling ginanon niya sana? 50-50 ka na. Tangay na mo, tinalo ka nga ni Sinyo. Creepy pa kaya? wag na magtaka Joke lang. kung una bes wala ka nang iniinda. Kasi sa bilis sa mga pangyayari tala na wala ka na nang ininga. Yeah! Para maganda, putangin na maganda talaga, no? 50-50 ka na. Parang binapambali ng tugma. Hininga.
Sakto pangalan ng turna sa yung magiging resulta. Mga pamo sa akin pare, magpapantay ng kusa. Ilulubog sa ilalim parang namatay nilibing na tuta. Talagang rekta ka sa langit matapos kitang ibaon sa lupa. Tay. Ang ina tol. Assault 17. So yun, pakiramdam ko lumamang si Steven sa rounder sa creativity pre. Umulit siya ng angulo which is para sa akin egis. Pero mas creative siya kung ikukumpara mo kay Zihan. Although nag-flow si Zihan doon, pero parang alam niyo yung mga ibang nasasabi ni Zihan dito parang kusa niya lang na pinapakawalan na parang kamukha ni Badang to. Kamukha ni Badang to, no? Hindi ba? Mukhang oo, no? Tanginang yan. Pero yun, pre, tingin ko lumamang si Steven versus Zihan, mag-iayos Steven pang best para sa kanila. Yun, lumamang si Steven sa creativity pare at yun, pakiramdam ko nakuha niya yung round 3 para sa akin. So round 1, konting Zihan, round 2 and round 3, Steven. Ang pareho! Solid na laban na yun. Boto ng Horado, 5-0, advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Ay na, congrats sa'yo paring Steven. Tangina, gusto ko mapanood kalaban nito si ano eh. Sino ba kalaban nito? Yung Baltz pre, Pulo represent. Tangina, gusto ko sana mapanood talaga to. May sana mabakante ko at sana wala akong ginagawa o gagawin. Tangina, gusto ko manood ng Langit Lupa pre. Ang ganda ng event ng Flip Top ngayon, no? 2 days. Putang inang yan. Magiging ganun kaya hanggang ahon. Kaya ni Boss Arik yun sa tingin nyo. Isipin nyo, no? Paano kaya kung yung Vuelta Balentong 2 days? Putang ina. Diba? Cut ko na to. Putang ina, ayoko na.